Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito po naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagmamalimos ayon sa alintuntunin ng Islam. Opo mga kapatid sa Islam, masarap kung kumita tayo galing sa ating mga pinaghirapan. Kasi siyempre inubos mong yung oras, ginugol mo ang iyong lakas, gumigising ka araw-araw, bumabangon ka sa higaan mo para kumita ka, para magkaroon ka ng pera, para magastos mo araw-araw. At alam naman natin mga kapatid, yan isa sa mga pagpapala yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay sa mga tao. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala bibigyan ka ng ganti kung ano ang iyong mga pinanggagawa. Kaya merong isang hadith dito, sabi dito, an Iqdam radiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qal, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali ayadi. Wa inna nabiyya Dawud alayhi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Sinabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Miqdad na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, walang sino mang kumain ng anumang pagkain na higit pa na mainam kaysa sa kanyang kinakain mula sa kanyang pinagtrabahuhan ng kanyang kamay. At sa katunayan, propeta ng Diyos na si Dawud, sumasa kanya nawa ang kapayapaan, dati kumakain siya mula sa pinagtrabahuhan ng kanyang kamay. Allahu Akbar, sinilay sa hindi Bukhari. Kaya encouragement sa lahat na magsumikap, magtrabaho, ngunit may mga hindi rin pinalad mga kapatid. Kasi ang mundo ay balanse. Hindi lahat pinalad, hindi lahat binigyan ng biyaya na magkatulad. Kasi nga, para malaman natin ang hirap at malaman din natin ang yaman. Pero kung gusto mo magsumikap ka, ay bukas ang pintuan mga kapatid. Mga pinagpala, kasi nga sila nagtrabaho talaga sila. Hindi sila gumagawa ng mga kalokohan. Kaya ang may mga taong mga natamaan ng mga ganito, mga kalamidad, natamaan ng paghihirap, ay ang iba dahil sa hirap ay nagmamalimos na sila mga kapatid. At isa sa mga ng Islam mga kapatid, hindi natin binabawal ang pagmamalimos. Bagkus binigyan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga patnubay. Allahu Akbar. Hindi basta-basta pinagbabawal yan, ngunit mahigpit ang nilimitahan at mga kondisyon. May mga kondisyon, may mga limit ang pagmamalimos. Hindi binuksan lang ng ganito. Hindi ganyan. Binigyan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng linaw. Kaya po mga Islam, mga kapatid, tinuturuan kasi tayo, example may kaya sa buhay, tinuturuan tayo na magbigay. Allahu Akbar, ano pala to? Pintuan ito ng kabutihan. Kapag may nakikita ka dyang mga dukha, ay tutulungan natin. Kasi nga, maraming kailangan mabigyan ng habag. Allahu Akbar. Kaya talaga to, ilang pagkakataon ito sa may mga may pera. Kung wala kang pera, ikaw dapat ang bigyan. O kaya ikaw kailangan magtiis. Kaya merong may hadith dito, sabi dito, katotohanan, ang yaman na ito ay luntian at matamis
at pagpalain ang nagmamay-ari na Muslim kung kinuha ito sa katarungan at saka inilagay sa landas ng Allah at sa mga ulila at mga dukha. Allahu Akbar. Tingnan nyo, napaganda. Kung ikaw nagmamay-ari ng yaman, Muslim ka pa, meron ka ng paniniwala kay Allah, at ikaw namimigay sa mga ulila, sa mga dukha, pagpalain ka nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kinuha mo pera mo sa katarungan at nagbigay ka sa mga mahirap. Pero kung hindi ka nagbigay, mga kapatid, lalo na nagbigay kahit meron ka na, at kinuha mo pang yung yaman sa hindi makatarungang bagay, katulad na lang sa issue ngayon, mga flood control na yan, kumita ka nga, magdanakaw ka naman pala, galing naman pala sa korupsyon ng yung kinuha mo sa hindi makatarungan. Ang sahadit dito, tingnan nyo sahadit, basahin ko, kung gayon ay parang kumakain na hindi nabubusog, at ito ay magiging saksi palaban sa kanya sa araw ng pagkabangon. Tingnan nyo, ganun na ganun palang mangyari sa'yo. Magiging kalaban mo palang yung mga kayamanan. Kasi nga hindi mo kinuha sa katarungan, sa hustisya, ninakaw mo. Ninakaw mo ang kaban ng bayan. Naudzubillah. Kaya sa Islam, mga kapatid, ayun, isa sa mga dapat ma-appreciate talaga natin ang ating relihiyon. Hango talaga sa Quran at sa Hadith. Mayroong mga katuruan na tinuturo sa atin nga lubos nating nauunawaan sa pagdaan ng panahon, lalo na sa pagdaan ng mga ganitong mga issue na ito. Lubos natin naunawaan ang hadith at ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, sa mga ganitong mga pamamaraan, mga kapatid, alam naman natin hindi normal kapag merong nagmamalimos sa ating lipunan. Hindi normal yan. Kasi nga, bakit nagkaroon sila ng ganito? Meron ba silang problema? Natamaan ba sila ng kalamidad? Bakit lumabas sila sa mga lansangan para manghingi, para maglimos? At magmamakaawa sa harap ng mga tao? Anong meron? Kaya, ibig sabihin, merong hindi normal na nangyari sa ating mga kababayan, mga kapatid. Kaya, sa Islam, tinuturuan talaga tayo na magbigay ng mga zakah. Meron tayong zakah. Ang zakah, yun, mga itinakdang tungkulin yan. Ibig sabihin, yearly, dapat magpalabas ka sa yaman mo na umabot sa tinatawag nating nisab. Na magbigay ka ng 2.5% sa yaman mo. Kaya tungkulin yan, itinakda yan. Yan ang tinatawag nating zakah. O kaya magbigay ka ng sadaqah. Yung mga kusang loob na ito ng mga pagbibigay. Example, hindi naman umabot sa nisab, ibig sabihin, magbigay ka lang ng sadaka, kusang loob mo. Kasi tayo, nagpapalapit tayo sa Allah. Kaya word na sadaka, galing sa word na sidik. Ibig sabihin, para maabot mo ang katotohanan. Ayun ang mga makatotohanan. Nagbibigay talaga kasi nga nagpapakita sila kay Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay mga makatotohanan. Kaya word yan galing sa sidik o sa sadaka. Kaya po, para matugunan kaagad, mga kapatid, ang mga nagmamalimos. Sapagkat tungkulin din natin yan bilang mayroong kakayahan na tumulong sa mga mahihirap. Allahu Akbar. Kaya dahil doon, mga kapatid, yun, ibig sabihin, sa Islam, mayroong tinatawag na tamang sistemang panlipunan. Mayroong sistema talaga na dapat sundin ng mga kapatiran. Kapag ikaw, kahit marami pang mga mahirap, mga kapatid, pero kung dumaan sa tamang sistema, katulad ng sinasabi ko sa inyo, inshallah, madaling matugunan ang mga nagmamalimos. Kaya ang Islam, mga kapatid, tinuturuan tayo na dapat bawasan ang mga namamalimos. Dahil sa tulong na yun, tatulong ng zakah. Tungkulin niya ng mamayaman, di ba? Ang sadakah. O kusang loob lang yan, kahit mga normal citizen lang makapagbigay ng sadaka, inshallah, mabawasan talaga ang mga namamalimos. O kaya, kung mayroon ka talaga sobra o labi sa pera mo, nagbibigay ka ng wakaf, o nagpapatayo ka ng mga ari-arian na nilalaan mo sa kapakanan
ng komunidad. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun na ganun mga kapatid, katulad ng masjid. O siyempre, para kapakanan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero matutulungan din ang mga komunidad. Ganun ang mga Muslim, dapat ialay nila kay Allah. Kaya ang wakaf mga kapatid, yan, isa sa mga pinakamatinding tulong yan para mabawasan ang mga namamalimos. Kaya alam nyo mga kapatid, isa sa mga pinakamagandang kasabihan mga kapatid, bilang nag-aaral sa Islam, ang tunay na dignidad ng tao ay nasa pagbibigay, hindi sa paghihingi. Kung may naghihingi sa iyo, ano ba ang iyong dangal? Mayroon ka bang dangal o kaya dignidad na kaya mo bang tulungan ng tao na yun? Yun ang basihan mga kapatid. Ang nagmamalimos, ang naghihingi, nagmamakaawa, alam mo naman yan nawalan na sila ng nawalan na sila ng binaba na nilang kanilang pagkatao dahil sa sobrang pangangailangan. Pero ikaw meron kang pera. Na ano bang dignidad mo? Pinairal mo bang yung dignidad? Kaya yun ang natin, isipin natin mga kapatid, huwag mong ihamakin ang iyong kapwa. Nagmalakas loob na nga yan sila maghingi sa iyo. Tapos hamakin mo. Kaya tama talaga ng tunay na mayroong dignidad mga kapatid, ang mga taong nagbibigay, hindi ang mga naghihingi. Allahu Akbar. Kaya sa Islam mga kapatid, tingnan nyo sa Islam, tinuturuan tayo ng mga bagay-bagay kung saan meron palang epektibo, mayroong bunga na maganda. Meron sa time ni Prophet Salam, pumunta si Hind bintu Utbah, asawa ni Abu Sufyan. Sabi niya, pumunta sa Prophet Salam, sabi niya, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sabi niya, si Abu Sufyan, ya Rasulullah, ay taong kuripot. Hindi ako binibigyan ng gastusin na sapat para sa akin at sapat para sa aking anak. Maliban na lang na kumukuha ako sa kanyang yaman na wala siyang kaalam-alam. Meron ba akong kasalanan dahil dyan? Sinabi ng Propeta Salam, tingnan niyo sinabi ng Propeta Salam, sabi niya, kumuha ka mula sa kanyang yaman na makatwiran ayon sa ikakasapat mo at sa iyong anak. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan niyo, napakagandang hadith ito mga kapatid. Na ang hadith na ito, kaysa magmamalimos ka dyan, walang problema sa asawa kumuha ng pera ng kanyang asawang lalaki. Pero dapat makatwiran lang. Kasi ang iba, akala nila ganyan-ganyan lang. Hindi ganun. Dapat meron talagang sinusunod tayong batas. Tignan nyo, napakakaisa. Ang iba kasi nagmamalimos. Nakakahiya kaya yun sa mga kalalakihan, ang kanilang mga asawa nagmamalimos. Tapos meron ka naman palang pera. Nagmamalimos na sila pumupunta doon sa magulang niya. Nagmamalimos doon sa magulang, subhanallah. Kaya ang ng Islam yun, tignan nyo, napaka-realidad talaga. Kumuha siya ng makatwiran lang, hindi, siyempre, sumubra. Kawawa naman ng lalaki, bakit niya sinubrahan? Yung lalaki naman siya naman magmamalimos doon. Auzubillah. Utang ng utang. Butang left and right. Kaya ang Islam napaka natural na mga utos mga kapatid. At tandaan niyo mga kapatid, masarap kaya ang pakiramdam kapag ikaw ay nagbibigay sa mga pulubi. Kapag ikaw nagbibigay sa pulubi, Allahu Akbar, at tinuturuan mo pang anak mo na sila ang magbigay ng mga bigay mo, kaya napakaganda. Katulad ng nakikita natin dito sa lugar na ito mga kapatid, na mga magulang, tinuturuan talaga nila kanilang mga anak na magbigay sa mga nagwawalis sa daan. Allahu Akbar. Kaya bilang magulang yun, ang iisipin mo talaga, turuan mong anak mo kasi paglaki nila, yun din ang kanilang magagawin at meron kang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga itinuro. Kaya ang turo ng Islam mga kapatid, na wag nating iwanan ang ating mga anak. Kung example, malapit ka na mamamatay mga kapatid,
Huwag mong ubusin ang yaman mo kahit sa sadaka pa yan. O mga huling habilin na tinatawag nating huling habilin o wasiya. Huwag mong ibuhos lahat-lahat sa sadaka. Kasi nga, tingnan nyo, mayroong hadith nga dito, subhanang hadith ito, nabubuksan talagang isipan natin. Na mga anak pala, mayroon palang karapatan talaga sa atin. Sabi dito sa alit na inulat ni Saad. Si Saad bin Abi Waqqas to, na dinalaw siya ng propeta Muhammad SAW habang may sakit siya sa Makkah. Kaya aking sinabi, O mensahero ng Allah, dapat ko bang gagawing habilin ang lahat kong kayamanan? Tingnan nyo, magbibigay na siya kasi kala ni Saad bin Abi Waqqas, mamamatay na siya. Yun ang sa isip niya, mamamatay siya, ubusin niya na lang pera niya at gagawing habilin, tinatawag nating wasiya. Sinabi niya, sinabi niya, huwag, sabi niya, huwag mong ibigay lahat. Sabi niya, kung bigay kong kalahati, sabi niya, huwag. Sabi niya, kung ikatatlo, o ibig sabihin 1/3, ikatlo, sabi niya ikatatlo. Sabi ng Prophet Salam, ang ikatatlo ay napakalaki at napakarami. Tunay na kung iiwanan mo ang iyong tagapagmana na mayaman ay mas mainam pa kaysa iwanan mo silang mahirap na nagmamalimos sa mga tao at anumang ginugol mo sa iyong pamilya mula sa gastusin kung gayon ay gagantimpalaan ka ng Allah kahit isang subo na inangat mo sa ibibig ng iyong asawa. Siya ay nagsabi, kaya iyon, ang hadith na yun, napakatindi talaga mga kapatid. Kasi sa time na yun, kahit si Sa'id bin Abi Waqqas, isang anak niya lang, babae pa, pinagbawalan siya ng propeta sallam. Baka, totoo naman bakit iwanan mo yan na mabababa ka lang mga dangal? Nagmamalimos na lang sa tao. Kawa, babae pa naman. Alam naman natin, mga babae sa panahon na yun, hindi nagtatrabaho, hindi katulad ngayon. Kaya yun isa sa mga mga kapatid, isa sa mga dahilan kasi alam naman natin ang dahilan bakit nagmamalimos ang mga tao dahil sa sobrang kahirapan. Nawalan ng trabaho, naubos ang kanilang kabuhayan, isang po sa mga baha, o sa sunog, o ano pa namang klaseng kalamidad na yan. O kaya iba, dahil sa kakulangan ng edukasyon mga kapatid, hindi nakapag-aral, hindi nakakuha ng magandang trabaho, yun mga dahilan yun ng pagmamalimos talaga ng mga tao. O kaya nawalan siya ng bahay, o natamaan siya ng sakit, o kapansanan, o ano pa dyan mga bagay na yan. Kaya hirap ang ibang kababayan mga kapatid. Hindi katulad ng iba na mayroon silang makapagtrabaho sila ng maayos. Kaya dapat mahabag ang mga kapatiran, mga kapatid. At alam naman natin, mayroong positibo na makukuha mo kapag ikaw nagbibigay sa pulubi. Kapag mayroong nagmamalimos yan, magandang pagkakataon yan para ipakita mo ang kabutihang loob. Allahu Akbar. O kaya makatulong ka sa makabigay ka ng lunas sa kanyang sobrang kagutuman o kaya pangailangan. Alam, matugunan mo talaga ang kanya Kaya yun, ang mga tao na yan nangangailangan mga kapatid ng ating mga tulong. Kaya nagsisilbing yan sila paalala sa lipunan. Kaya ang mga Muslim mga kapatid, lagi nating naalala ang hadith, al-yadul ulya khairu minal yadul sufla. Ang kamay na mas nasa taas ay mas mainam pa kaysa kamay na sa baba. Yun ang naalala natin sa hadith na mainam talaga magbigay mga kapatid. Kaya yun isa sa mga natin sa hadith mga kapatid. Kasi nga kung hindi ka ganun ay mawala ang iyong pananampalataya mga kapatid. At dadami tuloy ang mga nagmamalimos sa lansangan. Direkta talaga silang nagsasabi sa mga tao dumadaan doon. Pahingi naman ng makakain. Hindi ba madudurog ang iyong puso dyan? Kapag hindi ka nagbibigay? Hingi ng pera para panggamot, subhanallah. Kapag makakarinig ka noon, matutulo talagang luha mo.
Kaya dahil doon, alhamdulillah, sa Islam, tinuturuan talaga tayo magbigay, mga kapatid. Tinuturuan tayo, kahit sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mukallafati qulubuhum wa fi riqabi war garimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kawanggawa ay tanging para sa mga dukha at mga mahihirap at mga manggagawa rito at malalapit ang kanilang puso at pagpapalaya ng mga alipin at may mga kautangan at sa loob ng landas ng Allah at sa manlalakbay bilang katungkulan mula kay Allah at si Allah maalam na marunong subhanallah. Kaya napakaganda ng pagkasabi ng Allah dito kahit patungkol ito sa zakah. Ibig sabihin, ganun pa rin yan para to kasi sa mga mahirap at mga dukha at mga iba pang klase ng mga kailangan o ibig sabihin mga karapat dapat bigyan ng ganitong mga bagay. Kaya, pero kung nagiging trabaho mo na, naging profesyon mo na pagmamalimos, subhanallah, ikaw rin ang kawawa kasi nga mayroong magkakaroon ka ng negatibong bunga dahil sa pagmamalimos mo. Baka paasa ka na lang dyan, subhanallah. Hindi ka na hahanap ng pinagkakakitaan mo. O hindi ka na hahanap, doon ka lang aasa sa pagmamalimos. Ikaw din ang bumaba ng iyong dangal. Subhanallah. Ang iba, siyempre, nagmalakas loob na lang sila maghingi, magmamalimos. Pero kung nasanay na sila, yun na nakakatakot, mga kapatid. Kasi nga, naging palaasa ka na eh. Ang iba pa naman, mapagsamantala talaga. Ginagamit nila ang awa ng tao para kumita. Yun, nakakatakot din yun. O kaya, ang problema pa sa lahat ng kapatid, dahil sa sobrang na addict ka na sa pagmamalimos, gusto mo bigyan ka ng mas malaki. Kung hindi ka bibigyan, ay aawayin mo, susuntukin mo, o ano pa dyan, parang huldapir ng dating mo. Kaya mga kapatid sa Islam, yun ang isa sa mga dapat nating ingatan. Huwag tayong sumobra sa mga ganitong mga bagay. Humingi ka o maglimos ka kung kinakailangan mo lang. Kaya yun ang isa sa mga kahit sa sinabi dito sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mga yaong sa kanilang mga kayamanan ay mayroong batid na karapatan para sa nagmamalimos at mga pinagkaitan. Tignan nyo, sa nagmamalimos, sa mga nagmamalimos, mayroon silang karapatan sa pera. Pero dapat mayroong kondisyon yan. Dapat nangangailangan ka. At iba naman, ayaw nilang magpahalata. Hindi sila nagmamalimos. Pero pinagkaitan sila. May tuturing din natin yan na mahirap at karapat dapat din silang bigyan. Allahu Akbar. Kaya yun ang isa sa mga kagandahan ng turo kasi ito ng Islam, mga kapatid. Nakikita natin ang mga mahirap dahil sa kanilang mga tanda. Ang mga tanda nila mahirap sila, bigyan natin. Kaya, yun ang isa sa mga kagandahan ng Islam. Tingnan nyo, ang Allah mismo sabi niya, lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'um minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran para sa mga mahihirap na yaong napigilan sa landas ng Allah, walang kakayahang magbungkal sa kalupaan na pagkakamalan ng mga mangmang na sila'y mga mayayaman dahil sa pagpipigil. Subhanallah, tingnan nyo, na pagkakamalan ng mga mangmang, ibig sabihin walang alam-alam sa mundo. Akala nila mayayaman, pero nagpipigil lang pala sila sa paghihingi. Tingnan nyo, sinabi ng Allah, malalaman mo sila sa pamamagitan ng kanilang tanda. Hindi sila nagmamalimos sa mga tao ng may panggigiit. At ang anumang inyong ginagastos mula sa kabutihan,
Kaya't si Allah ang sadyang maalam rito. Kaya napakagandang pagkasabi ng Allah dito sa pamamagitan ng kanilang tanda. Ganon po tayo humusga sa nagmamalimos, sa tanda. Kapag example lang, wala siyang trabaho, wala siyang bahay, yung mga tanda yun na kailangan nating magbigay. Pero kung nakikita natin siya sa Jollibee, sa McDonald's, subahan na sa mga fast food, tapos nagmamalimos, ano klase pagmamalimos yan? Hindi yan tunay na mahirap. O kaya laging nagsha-shopping, tapos nagmamalimos na sila sa Facebook, audubillah. Kaya hindi yan tanda, kapatid. Malalaman mo yan sa kapamagitan ng mga tanda. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin sa Islam, hindi naghihikayat ang Islam sa pagmamalimos. Dapat ang gawin mo, lumayo ka sa katamaran at kawalan ng pagsisikap. Dapat magsumikap ka. Dapat gumising ka, magsipag ka. Kaya alam naman natin ang tapos iwasan din natin ang kautangan. Huwag kang mangutang na hindi mo kailangan. Lalo na subhanallah ngayon, nabuksan ang mga forgives na yan, 3 gives na yan. Utang ka ng utang hanggang nawalan ka ng budget, subhanallah. Meron nga hadith dito pero ang hadith nito daif lang mga kapatid, na mayroong isang tao, si Abu Umama, pumunta doon sa masjid, nakaupo. Kaya tinanong siya ng propeta, bakit ka umuupo sa masjid na hindi pa oras? Sabi niya, marami kasi akong utang ya Rasulullah, subhanallah. Marami siyang utang. Pero ang hadith na ito, daif to pero tinuruan siya ng propeta sallallahu, sabi niya, kung magdua ka, o Allah, ay talagang magpapakup ako sa iyo laban sa alalahanin at kakulangan, kalungkutan, at magpapakup ako sa kahinaan at katamaran, at magpapakup ako laban sa kaduwagan at karamutan, at nagpapakup ako laban sa pangingibabaw ng utang at pang-aapi ng mga tao. Tinuruan na lang siya. Kaya sa ito, para encouragement lang sa lahat mga kapatid. Kahit hindi ito hadith na sinabi mismo ng propeta, magdua na lang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sana ilayo tayo sa pangingibabaw ng utang. Kasi nga, mahirap kasi na ano ka ng utang mo. Tapos bandang huli, magmamalimos ka na lang sa kapwa mo. Kaya sa totoo lang, pagmamalimos, kapag walang katapusan ng yung pagmamalimos mga kapatid, left and right sa Facebook, post ka ng Facebook. Sa Facebook, mga kapatid, tulungan niya ako, nagmamalimos. Subhanallah, kahiyan din yan. Kahiyan lang kasi nga umasa ka sa mga tao, hindi ka umaasa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may rin tayo mga kapatid, dapat lakasan natin ang ating tawakkul talaga. At lakasan natin ang paghingi kay prophet, kay Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya. Kasi hirap mga kapatid. Meron ngang hadith dito na binigyan lang ng 3 ang pwede magmamalimos. Katulad sa kwento dito na inulat ni Kamisa bin Mukharik al-Hilali, na umako ako ng isang pananagutan, kaya dumating ako sa propeta Muhammad sallam para siya ay aking tatanungin hinggil dito. Kaya kanyang sinabi, ipanatili mo muna hanggang sa darating ang kawanggawa, at saka uutusan ko para iyon sa iyo. At pagkatapos kanyang sinabi, o Kamisa, tunay na ang panlilimos ay hindi pinahihintulutan maliban para sa isa sa 3 katao. Tingnan nyo, para lang sa 3 katao. Isang tao na naging umako ng pananagutan, kaya't pinahintulutan para sa kanya ang pagmamalimos hanggang sa makakuha siya, at pagkatapos ay huminto. Tingnan nyo, pagkatapos ay huminto siya. At isang tao na nadatnan ng sakuna, na nagtangay ng kanyang kayamanan, kaya pinahintulutan para sa kanya ang pagmamalimos, hanggang sa magkaroon siya ng kabuhayan o panusto sa ikakabuhay niya. At isang tao
na dinapuan ng kahirapan hanggang sa tatayo ang tatlong may tamang pag-iisip mula sa kanyang pamayanan na pinahintulutan, na pinatunayan nila na talagang tinamaan ng taong iyan ng kahirapan. Dapat magsaksi mo tatlo katao, mga kapatid, na siya ay mahirap. Kaya pinahintulutan para sa kanya ang pagmamalimos hanggang sa magkaroon siya ng kabuhayan o panustos sa ikakabuhay niya. Kaya't ang panlilimos bukod doon o kabisa ay kita sa masama na kinakain ng taong iyon. Subhanallah, tingnan nyo. Hindi ka papasok sa tatlo na ito, mga kapatid. Kinatawag yan sa Arabic na suhot o kita sa masama. Kapag ginawa mo yan, kaya sana ilayo tayo sa suhot na yun, mga kapatid, kasi nakakatakot yun. Kita sa masama yun. Kaya ang hindi binagbabawalan ng Islam ang mga mahihirap. Kung may kailangan ka, humingi ka. At tandaan nyo, mga kapatid, may huling hadith na lang dito, sabi dito sa hadith, inulat ni Abdullah bin Omar, sinabi ng salaf, ang lalaking patuloy na humihingi sa mga tao hanggang sa darating sa araw ng pagkabuhay na wala siyang katiting na laman sa kanyang mukha. Isinalaysay ni Bukhari, subhanallah. Kaya kung maghingi ka, mga kapatid, dapat karapat-dapat ka. Kasi nga kung hindi ka karapat-dapat, ay walang laman na ang iyong mukha. Hindi pala makapal ang mukha, maubos palang laman. Wala ka ng ibig sabihin, wala ka talagang hiya. Maagnas ang mukha mo sa araw paghukom. Kaya sana magpakup-kup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo sa mga ganitong mga gawain. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.